nagdaan po tayo sa hybrid. Tapos dito sa kabilang po, sa kabila, ito yung inbreed. Good morning at magandang araw po sa inyong lahat mga ka-farmers. Muli naman tayo magbabalik sa ating munting YouTube channel, Buhay Probinsya with Ka-Frede. Ayan mga ka-farmers, update farmer lang po tayo ngayon. Maraming salamat sa ating Panginoon na binigyan naman po tayo ng panibagong buhay. Ayan mga ka-farmers, salamat, thank you Lord sa araw po na ito. So pangalawa, maraming salamat sa mga followers ko dyan at saka sa mga nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel. Thank you, salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang panonood. Sana huwag kayong bibitaw mga ka-farmers sa ating channel. So salamat din sa mga OFW na nakapag-subscribe sa akin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out po sa inyong lahat. So ngayong araw po na ito, farm update lang po tayo. Ipapakita ko sa inyo kung bakit maraming trapal na inilagay sa bawat boundary ng mga hybrid at saka inbreed. Let's go tayo mga ka-farmers. Ang ganda tingnan mga farmers, ang palay na hybrid. Ayan. Dito na sa kabila, halos magmatching yung lalaki at saka yung babae po nila. Kung makikita nyo rin bakit ang daming trapal doon, kaya puntahan po natin para i-explain ko sa inyo, para malaman nyo rin na bakit naglalagay po sila ng trapal sa bawat boundary ng kuan. Yan, may konting kwalito. Ito po na palay, inihila to mga ka-farmers. Pinapao pa yung lalaki papunta sa babae. Ayan. Yung kumpanya lang ang nakaalam kung pagdating sa kanyang certified seeds. Sila po ang nakakaalam kung anong pangalan. Ang taas ng trapal, paliko-liko. Dahil po sa kabilang bakod dyan, yung inbreed, kailangan na naglagay sila ng trapal para yung mao ng inbreed hindi papunta sa hybrid na palay, para hindi mahaluan. Kapag makatikim kasi ng mao ng inbreed yung hybrid, siyempre pag tanim po natin ng certified, ayan, lalabas talaga. Dito po tayo dadaan. So mayroon ng steam borer, yun ang tawag ng steam borer. Bago pa na maswak, may patay na. Hindi talaga makuha mga ka-farmers, hindi talaga maiwasan na sa pag-spray po natin kapag pipisa na yung itlog ng kulibangbang. Yan, ito po yung dagdag gasto ng hybrid. Yan, ito sa paglalagay ng trapal, dagdag expenses po ito. Ito mamahaling itong trapal po na ito, sa 2 toki plus ang bawat 100 meter. So dito nilagyan ng trapal. Doon sa kabila, siyempre dadaanin po natin. Dito tayo magdaan sa kanya. Ayan, okay. Ito po yung nagdaan po tayo sa hybrid. Tapos dito sa kabilang po, sa kabila, ito yung inbreed. So ito, nagsisimula na po sa kanyang pamumuswak. So po yung tanim po natin na hybrid.
na ibinigay po sa Department of Agriculture. Siyempre ito, dalawang araw pa, tatlong araw, marami na itong lalabas, kaya advance party po sila na naglagay ng tapal para hindi mahaluan talaga yung kanilang palay o yung nagsiseeds grower po dyan sa kabila. So sa nagdaan po na upload ko po sa aking Facebook page. Facebook ay maraming gulo sa ating area. So sa awa ng Panginoon, wala na sila. Dahil pag inispihan po namin ng umaga, pagkahapon lang po, inispihan naman para at least na maagapan po yung ating palay. Sayang naman kapag makapasok yung bunok. Ito po yung pagdaanan ng bunok. Parang nalalanta yung kanyang dahon sa ibaba. Kapag hindi naagapan, siyempre yung bunok dito nakatira, sisip-sipin po yung ating puno ng ating palay. Kaya malalanta siya, hindi na siya makapagbunga. Kaya kailangan maagapan. Alam niyo kasi mga ka-farmers, sa nakaraang week, lagi kasi umuulan dito, almost kalahating buwan umuulan dito. Hindi kami makapag-spray. Sayang naman po yung ating medisina. Kapag umulan, i-spray po tayo. Buti lang sana kung mura yung ating mura lang ang mga ina-apply po natin sa ating palayan. Puro mahal na yung ating ngayon ginagamit. Ang gandang tingnan ang kanal kapag malinis ang pilapil. Yan, ang daming mga ka-farmers, ibon ng dagat daw. Yan po ay makakatutulong din dyan dahil ang kinakain po nila yung maliliit na uod, at saka lalo na po yung sa may nag-spray. Siyempre yung lilipad ng mga kulibangbang po ay kinakain po nila. Dami nila ganda, tingnan ang paligid dahil pantay-pantay ang mga palay. So ito mga ka-farmers, yung tali po nila na pinaghihila po nila pagdating po ng alas 9 ng umaga. Basta maganda lang ang panahon, ito po yung hilay nila para yung maut ng lalaki ay para makain sa babae. Yan, siyempre bubukaman yung ating palay ng lalaki at bubuka rin yung babae. Yan, kaya kainin ng babae po nila yung lubid nila. Yan, lubid. 10 araw po ito, 10 araw na kanilang hinihila. Kapag sinabi na po ng technician na mayroon pong extension 2 araw, ganyan, so may extension. Kung hindi nila lalagyan ito mga ka-farmers, yung mga seeds grower, hindi nilalagyan ng trapal, ay i-reject naman po ng kumpanya, na kung anong kumpanya po ang kanilang sinalihan. Pag hindi nilalagyan ng trapal, ma-reject itong ang kanilang hybrid dito. Dahil dito po sa kabila na dito
ay yung inbreed. Kaya maglagay sila ng sapal. So, yun mga farmers, yung farm update po sa ating pag-ikot-ikot sa ating palayan. So, yun po ang mga sitwasyon kung bakit naglalagay po lang kumpanya ng sapal. God bless to all mga farmers, sana ipagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. God bless and bye-bye to all mga farmers.